Magandang hapon po. Naging maulan sa Magdamag at muling nalubog ang mga bahaing lugar. Kabilang po dyan ang ilang lugar sa Valenzuela at nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina? Pia, Ivan, dahil nga sa magdamag na pagulan, lampas tuhod ang baha sa ilan sa mga kalye rito sa barangay Dalandanan sa Valenzuela. Ilang motorsiklo rin ang tumirik sa daan. Halos kalahating oras nang pinapadyak ni Daniel ang kanyang motorsiklo na tumirik dahil sa baha sa MacArthur Highway sa barangay Dalandanan, Valenzuela. Tumirik, inabot ng tubig sa kahit sa bandang gitna, yung pag dumadaan yung kasalubong yung mga sasakyan, yung tubig, pag umalon, tinatamaan yung ilalim ng motor. May ilan namang itinulak na ang kanilang mga motor. Ang iba, para iwas tirik, gumilid na muna para pahupain ng baha. Mataas din ang baha sa G. Lazarus Street. Umabot nga sa lampas tuhod na baha ang ilang mga kalye dito sa barangay Dalandanan. Kaya naman, maging mga pedicab driver ay nahirapan daw. Siyempre po, mahirap din kasi malalim yung baha. Yung padyaka mo, wala na rin. Hindi na makikita. Kaya sobrang hirap. Mataas ang tubig. Mahirap pumadyak na baha. May ilan namang sinuong ang baha kesa mamasahe pa sa pedicab. Kahit malalim at talagang sinuong ko kasi wala kaming pundong pagkain. Dati po nung nagpupunta ko rito, hindi naman ganyan kalalim. Nabigla po ako ganyan kalaki yung tubig. Ilang mga establishmento rin tulad ng gasolinahan na ito ang nagsara dahil sa baha. Para makatulong sa mga residente, may nag-iikot ng mga libreng sakay ng Valenzuela LGU. Pia, Ivan, ayon naman sa Valenzuela LGU, fully operational ang mga portable water pumps para sa baha rito sa G. Lazarus Street sa barangay Dalandanan. Ang temporary setup daw na ito ang siyang nagdudugtong sa kai-install na pumping station sa barangay Pasolo habang kinokompleto pa ng DPWH ang proyekto para sa pagdudugtong ng G. Lazaro Waterways at ng Pasolo Pumping Station. At yan nga muna ang latest mula rito sa Valenzuela. Ivan? Ingat ka dyan at maraming salamat, Katrina Son. Samantala, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Bukawi at May Kawayan sa Bulacan. Kaya naman po ang ilang motorista, dumiskarte na, wag lang tumirik ang sasakyan. At nakatutok live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, makulimlim pa rin at nakakaranas ng panakanakang ambon hanggang sa mahinang pag-ulan sa ilang bahagi nga ng Bulacan. Kaya naman may ilang barangay pa rin ang lubog sa baha tulad na lamang sa May Kawayan at dito sa Bukawi. Abot binting baha ang tinitiis pa rin ng mga taga-barangay sa Luisoy, May Kawayan, Bulacan. Ilang motorcycle rider ang nagdalawang isip kung lulusong. Dahil daw sa ilang araw na pag-uulan, pinasok na rin ng baha ang mga bahay. Humupa pang araw yan dahil tumigil na ang mga pag-ulan. Sa loob ng bahay namin, doon mas malaki. Kasi malalim na yung loob namin. Hanggang saan po sa loob ng bahay nyo? Ngayon hanggang tuhod. Hindi rin nawawala ang tubig sa mga kalsada ng Barangay Bayugo at Barangay Longos sa May Kawayan pa rin. Nagmistulang ilog ang kahabaan ng kalsada. Ang ilang residente, no choice kundi lumusong. Pagdating sa Bukawi, dumiskarte na ang ilan para di malubog sa baha. Ang ilang motorista sumasampa sa mga habal-habal o kung tawagin nila'y tora-tora para di malubog sa baha ang kanilang mga motorsiklo. Napakalalim po, kaya gumawa na kami ng paraan dyan. Buti nga, nandito po sila. 50 pesos ang singil ng mga naghahabal-habal. Kamusta naman po? Maraming nakikisakay. Thank you. Ingat kayo dyan, Jamie. Maraming salamat, Jamie Santos. Abiso naman sa mga motorista, isinara po ang magkabilang linya ng Pora-Clark South segment ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Ayon sa Toll Regulatory Board, nakokompromiso kasi ang structural integrity ng Pasig Potrero Bridge dahil sa lahar floods bunsod ng masamang panahon. Nag-inspeksyon ng NLEX. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta na inilabas ng TRB sa kanilang Facebook page. Daan-daang pamilya naman ang inilikas dahil sa mga pagbaha sa Pangasinan. At mula sa Dagupan City, nakatutok live
si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Russell? Piya aabot sa mahigit 200 pamilya o 800 individual sa ilang bayan sa Pangasinan ang inilikas sa mga evacuation center matapos makaranas ng mga pag-ulan. Sa pag-apaw ng ilog sa bahagi ng Agno, Pangasinan, isang hanging bridge ang halos hindi madaanan. Lubog din sa baha ang ilang kalsada sa Sual. Nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Sa bayan ng Bani, 17 barangay ang nalubog sa tubig na mula sa bundok. Mahigit 50 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Agad din nirespondihan ng mga binahang residente sa Alaminos City. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang lugar sa Dagupan City. Inaalam ng CDRRMO kung ang pagtaas ng tubig ay dahil sa matinding ulan o dahil sa high tide. Patuloy namang nakamonitor ang CDRRMO sa antas ng Pantal River. Nasa normal pa rin yung kwan eh. Kaya monitor natin yung Santa Barbara. Kasi ang problema natin, syempre, pag umulan na doon sa kabundukan, ang bagsak is dito sa atin. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa iba't ibang lugar. Nakaposisyon din ang mga rescue equipment, lalo pat patuloy na nararanasan ng pag-ulan, dulot ng habagat na pinalakas ni Bagyong Dodong. Nagka-landslide naman sa kalsadang nagdurugtong sa Bocod, Benguet at Nueva Vizcaya. Sa Pulangi, Albay, kahit nagmistulang lawa ang palayan dahil sa ulan, biyaya raw ito para madiligan ang kanilang natuyong palayan. Nakatulong din ang mga pag-ulan sa Isabela at Quirino. Dahil tumaas ang tubig sa diversion dam, binuksan ng patubig sa irigasyon para sa 79,000 ektaryang sakahan. Dahil naman sa gale warning ng Pag-asa sa kanluran ng Luzon, binawalan muna ng Philippine Coast Guard Batangas na maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Piya sa ngayon, pasabal ang lahat ng daanan sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, patuloy naman na naka-blue alert status ang Pangasinan PDRRMO, lalo pat nakararanas pa rin ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng probinsya. Ayan mo ng latest. Balik sa iyo, Pia. Ingat at maraming salamat sa iyo, Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Wala na pong bagyo pero bakit maulan pa rin sa maraming lugar? Alamin kung bakit mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Maraming salamat, Ivan. Mga kapuso, kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dodong, buong bansa po ang apektado ngayon ng hanging habagat o yung southwest monsoon at yan nga po yung pinalakas nitong nagdaang bagyo nitong mga nakalipas na araw. At ngayon po meron tayong bagong binabantayan na panibagong low pressure area. Yan ay sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ayon po sa Pag-asa, may tsansa yan pumasok ng ating PAR at meron ding tsansa na ito ay ma-develop bilang panibagong bagyo. Kaya naman patuloy po kayong tumutok dito lamang sa GMA Integrated News Weather Center. Sa datos ng Metro Weather, may ulan pa rin bukas ng umaga. Dito yan sa western section ng Central Luzon, pati na rin po dito sa bahagi ng Southern Luzon kasama dyan ang Calabar Zone, pati na rin ng Mimaropa, lalo na po dito sa bahagi ng Mindoro. Meron din mga pag-ulan dito yan sa ilang bahagi ng Bicol Region. Sa hapon, halos buong Luzon na naman ang uulanin. Inaasahan po natin malawakang pag-ulan na naman po yan at mayroong mga malalakas sa pag-ulan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin sa Central Luzon at hanggang dito po yan sa bahagi ng Mindoro. Mga kapuso, yung mga nakikita nyo po na kulay orange at kulay red dito sa ating mapa, sa ating rainfall forecast map, yan po yung mga malalakas na ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. May pag-ulan din sa Panay Island at ganoon din sa Negros Provinces. Inaasahan po natin yan bukas ng umaga. Inaasahan natin yan at bandang tanghali hanggang hapon ay makakaranas rin po ng mga pag-ulan ang natitirang bahagi pa ng Visayas. At ganoon din ang halos buong Mindanao. Meron po mga heavy to intense rains dito sa Samar at pati na rin sa Leyte. At ganoon din sa ilang bahagi naman ng Caraga Region at Northern Mindanao. Kaya magdoble ingat din para sa mga kapuso natin.
natin dyan. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan. Halos buong araw po yan bukas mula umaga hanggang tanghali, hanggang hapon po yan. At meron din tayong nakikita mga pag-ulan, posibleng maranasan po natin at magpatuloy hanggang sa gabi. Kaya naman po sa mga lalabas ng bahay, may mga pasok sa opisina, huwag kakalimutang magdala ng payong. Samantalang makapal na fog ang sumalubong sa mga nasa Tagaytay ngayong weekend. At ang mga kapuso, alam nyo ba na ang fog ay isa ring low-lying cloud? Kapag malamig ang panahon, wala gaanong hangin tapos humid o maraming moisture sa paligid at nalalamigan ng lupa, naiipon ng water droplets sa ibabaw nito. At kapag dumami yan at kumapal, ito yung nakikita natin bilang fog. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Expired na karneng dilata ay kinasawi ng isang menor de edad sa Zamboanga City. Sa Leyte naman, mag-asawang pulis inireklamong nanakot umano ng mga reporter. Paspasan natin ang mga balita sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Mag-asawang pulis nirelieve matapos umanong mangharas at magbanta sa mga reporter sa Pastrana, Leyte. Ayon sa mamamahayag na si Noel Cianosa, ini-interview nila noon ang isang mag-asawang nagrereklamo dahil may umaangkin daw ng kanilang lupang sakahan. Dumating doon si Police Staff Sergeant Rhea May Baleos na pinagsanglaan umano ng lupa. Pilit daw na inagaw ang cellphone ni Cianosa hanggang makarinig sila ng putok. Nagtamo ng mga galo si Cianosa kasunod ng pagtatalo. Naroon din daw ang asawa ni Baleos na si Police Staff Sergeant Ber Baleos. Pero sabi ng Pastrana Police, rumesponde lang sina Baleos at iba pang pulis pero hindi raw sila nagpaputok ng baril. Patuloy ang investigasyon. Roro vessel tumagilid at sumadsad sa Banton Island sa Romblon. Na-rescue ang halos 130 pasahero at crew nito. Ayon sa Banton MDRRMO, pumutok ang gulong ng isang truck na sakay ng Roro kagabi. Napunta ito sa gilid ng barko na sinundan pa ng mga kargadang natanggal sa pagkakatali kaya nawala ng balanse ang barko. 11 taong gulang na lalaki sa Zamboanga City patay matapos makakain umano ng expired na delatang sardinas at corned beef. Nanakit ang tiyan at nagsuka rin ng 5 pang minor de edad na kaanak. Ayon sa pulisya, galing ang mga delata sa isang tindahan at dapat ay ibinaon sa isang pribadong lote ang pag-aari ng may-ari ng tindahan. Pero ang driver ng truck, iniwan daw ang expired goods sa ibang bakanteng lote. 24 na bata pa ang nakapulot at nakakain din ng mga delata. Kumuha na ng sample ng pagkain ng City Health Office. Tumutulong na rin daw ang may-ari ng truck sa pamilya ng nasawi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Ang bukang bibig ni Pangulong Marcos na Bagong Pilipinas ngayon opisyal ng ginawang brand ng kanyang administrasyon para raw sa pagbangon ng ating ekonomiya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Masagana, maunlad, malaya. Ito ang Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ang isa sa mga katagang madalas sambitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga vlog ngayong taon. Ngayong weekend, inanunsyo ng Malacanang na Bagong Pilipinas na ang magiging brand ng pamamahala ng Administrasyong Marcos Jr. Ang logo nito, tila halaw sa watawat ng Pilipinas. Batay sa Memorandum Circular ni Executive Secretary Lucas Bersamin, itinutulak nito ang maprinsipyo, accountable at maaasahang gobyerno. Makakatulong nila ang kampanya sa pagbuo ng mga komprehensibong reforma sa polisiya at pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Inuutusan ng Memorandum Circular ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges na isama ang Bagong Pilipinas sa kanilang mga programa at aktibidad at gamitin ang bagong logo sa kani-kanilang letterhead, website, official social media account at iba pang dokumento. Pero puna ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, paano raw masasabing accountable at maprinsipyo ang gobyerno, gayong hindi aniyan napapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at lugmok pa rin daw sa kahirapan ang mga Pilipino. So yun yung bottom line, ano? Kailangan ba ito ng mga mamamayang Pilipino? Ginagawa lang itong deodorizer doon sa nakaraang Marcos Senior Administration, which was characterized by human rights violations or abuses, yung kahirapan. Dagdag ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, hindi rebranding ang sagot sa mababang pasahod, kahirapan at bagsak na ekonomiya ng bansa.
Ang kailangan daw, agarang dagdag sahod, pambansang industrialisasyon at reforma sa lupa. Imbis daw na lustayin ang resources ng gobyerno sa rebranding projects, dapat tugunan ng administrasyon ang pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Presidential Communications Office, produced internally o sila raw mismo ang gumawa ng bagong Pilipinas logo. At walang ginastos ang gobyerno. Kabilang sa mga simbolo raw nito ang hangarin ng Marcos administration na unity o pagkakaisa ng bansa. Nang gulo umano at nahulihan pa ng marijuana ang sinitang grupo ng kabataan at skateboarders sa Taguig. Sa hiwalay na insidente, nakipagsuntukan pa raw ang isang skateboarder sa nanita sa kanilang gwardya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hindi bababa sa 16, kabilang sa isang grupo ng mga skateboarder, 11 sa kanila mga menor de edad, ang inireklamo umano sa marshals na nag-iingay at magulo sa isang commercial district sa 9th Avenue sa Bonifacio Global City bandang alas 8 kagabi. Ayon sa pulisya, nang sitahin daw ng mga security marshal, nanlaban ang grupo at may nagpaputok pa raw ng isang uri ng labintador. Kaya humingi ng tulong ang mga gwardya ng BGC sa Taguig Police para arestuhin ang grupo. Sabi ng pulisya, may nakuhang hinihinalang marijuana na may kasama raw na pinatuyong dahon ng duhat at pabalat ng sigarilyo sa isa sa mga inarestong menor de edad. Pero giit ng menor de edad, lomboy o duhat lang daw ito at hindi marijuana. Ayon sa Taguig Police, naharap sa reklamong alarm and scandal ang mga inaresto, kaakibat ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinasusuri na sa PNP Crime Lab ang hinihinalang marijuana. Ayon sa pulisya, hindi ito ang unang insidente ng iringan sa pagitan ng BGC security at mga skateboarder. Tulad ng nakita sa viral video na ito kung saan nagsuntukan daw ang isang gwardya ng BGC at isa sa mga skateboarder. Ayon sa pulisya, iba pa ang grupong ito sa mga nakaalita ng mga security personnel kagabi. Hinihintay pa raw ng Taguig Police na maghain ng formal na reklamo ang BGC kaugnay sa insidente sa viral video. Yung nakita lang natin dun sa yung nagba-viral lang yung video na nagsapakan eh. Hindi pinakita doon yung nag-skateboard yung mga bata dun sa mga platform doon, mga elevated doon na area. Na which nakakasira naman talaga sa mga gamit they're using yung BGC facility po, nasisira. Inaawat po sila ng guard. Since hindi naman po ito skateboard area. Ngayon po sila, pinagmumura pa nga po yung guard natin. Kaya lang, yun nga, napikon yung guard. Until such time na dumating sa ganung punto, nagkamera ng sakitan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BGC Security. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Namataan daw sa West Philippine Sea ang tinaguriang monster ship o yung pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Sa tweet ng US Maritime Security expert na si Ray Powell, nasa bahagi raw ito ng Ayungin Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama raw nitong nakikikumpol ang mahigit 30 Chinese militia vessels. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuhang pahayag ng Department of National Defense at National Security Council tungkol dito. Wala pa ring tugon ang Chinese Embassy. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pwede maglayag ang anumang barko sa open seas pero iligal ang pananatili at pagkukumpulan ng mga ito sa dagat na bahagi ng EEZ ng isang bansa. Pinoy Pop Rise ay ikatlong araw at last day ng 2023 P-PopCon Manila. Napunuya ng power performances mula sa ilang kilalang Pinoy pop artist na dinagsa ng fans, gaya ng pagsalubong kay SB19 member Stel sa The Voice Generations booth. May concert din mamaya tampok ang ilang P-pop groups gaya ng SB19, BGYO, Bini, First One, Alamat, Kaya at Kalista. Sa Day 2 kahapon ng P-PopCon, sorpresang dumating sina Pablo at Ken ng SB19. Nagkagulo ang mga A-teams at dinumog ang mga idols na nagpunta sa kanilang booth. Dumating din sa fan sign event si SB19 Josh. Ilang sparkle artists ang nagpasaya sa pagdiriwang ng Nelson Mandela Day.
Sa pakikipagtulungan ng GMA Network, South African Embassy at ilang organisasyon, hinatiran ng ngiti at tulong ang ilang senior citizens. Kasamang nakasaya ang South African Ambassador to the Philippines, pati ang ilang sparkle artists gaya ni Muriel Lomadilla at Gea Misha na may handog pang espesyal na awitin kina lolo at lola. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Maraming salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.